10 years ago, flashback. You're so pangit! Umikot ang mata na nagdadalagang si Lucita habang bitbit ang isang yelo na binili niya sa tindahan. Ano na namang ginagawa mo dito, Ed? Kunot noong tanong niya habang nakatingin sa nakangising nagbibinatang si Edward. Ikaw naman, let's forget the past. Besides, totoo naman na pangit ka talaga. 10 taon pa lang si Lucita nang nakilala niya si Edward nakakalipat lang sa bayan nila. Walang ginawa ang lalaki kung hindi ang paglaruan o kulitin siya kada magkikita sila. 4 na taon na mula nung una silang magkita at hanggang ngayon ay nakasunod pa rin si Edward sa kanya at kinukulit siya. Umalis ka na nga, naalibadbaran ako sa'yo. Mukha ka pa namang aso. Nakasimangot na sabi ni Lucita kay Edward at pumasok ng bahay at iniwan ito sa labas. Napakamot si Edward sa ulo niya at nangingiting umakyat sa puno katapat sa bahay ng dalaga. Nang dumating si Rodolfo, ang ama ni Lucita ay kagad na bumaba si Edward para salubungin ito. Mang Rodolfo, mano po? Anong ginagawa mo dito sa labas? Napakamot si Edward sa ulo niya. Bagay na ikinatawa ni Rodolfo. Tinarayan ka na naman ng anak ko ano? Hehe, parang ganun na nga po. Nahiyang sagot ni Edward sa ama ng babaeng tinarayan siya kani-kanina lang. Ayan kasi, pinagtitripan mo noong una. O siya, pumasok ka na muna at may dalaan na akong lechong manok dito. Kumakain ka ba nito? Agad na tumango si Edward at ngumiti kay Rodolfo. Opo naman po. Excited na aniya dahil makakapasok ulit siya sa bahay ng dalaga. O tara, tulungan mo ko mamayang magsibak ng kahoy at mag-iigib ng tubig. Opo, Mang Rodolfo. Magalang na sagot nito. Nang makapasok sila sa bahay ay nasalubong niya kaagad ang nakamamatay na tingin ni Lucita. Agad na lumapit sa kanya ang batang si Isaac at nagpapakarga matapos itong maibaba ni Rodolfo. Oh, nandito pala si Edward. Gulat na sabi ni Dahlia, ang ina ni Lucita habang inaalalayan ng asawa. Matagal nang kilala ni Dahlia at Rodolfo si Edward dahil mula noong napili niyang pagtripan si Lucita, lagi na itong nakabuntot sa babae. Nakita ko sa labas, mukhang kanina pa yata, sagot ni Rodolfo. Tumingin si Dahlia sa anak niyang babaeng na nag-iwas ng tingin sa kanya. Siya ba yung sinasabi mong unggoy, Lucita? Natawa ang mag-asawa habang si Edward naman ay sumimangot kay Lucita. Oh yeah! Tinuon na lang ni Edward ang atensyon kay Isaac at nilaro ito. Isaac, bakit mo natawag siyang kuya habang sa akin ay hirap mong sabihin ang ate? Maktol ni Lucita at kagad siyang inisihan ni Edward. Sorry miss, ako ang fave niya. At binilatan niya pa to. Nagkatinginan ng mag-asawa at mahinang natawa. Kumain ang pamilyang Camaro kasama ni Edward. Lihim na ninanakawan ni Edward si Lucita ng tingin at kada nasasalubong nilang paningin sa isa't isa. Agad na iniirapan ni Lucita si Edward nang umingitilan tuwing ginagawa yun ng babae. Nang matapos silang kumain, ay tinulungan ni Edward na maghugas ng pinggan si Lucita. Alam niya nakasunod ito ng tingin sa kanya. Tipong bawat galaw niya ay binabantayan ng dalaga. Napapakamot na lang ng ulo si Edward tuwing nararamdaman niya ang kakaibang titig mula dito. Lumabas ang lalaki at pumunta kay Rodolfo na nagsisibak ng kahoy at nakangusok mo po katabing ito. Nag-away na naman kayo? Tanong ni Rodolfo dito habang nakatingin sa anak na nakasimangot habang naguhugas ng pinggan. Ang hirap pong suyuin ng anak ninyo, Mang Rodolfo, sagot ni Edward habang nakatingin din kay Lucita. Napapailing habang natatawa si Rodolfo sa kanya at inutusan na lang siya mag-igib ng tubig. Ilang araw na nakatabay si Edward sa bahay ni Lucita. Minsan silang nagkakasundo ni Lucita at madalas namang nagbabanghayan. Ano ba Ed? Sabi ko wag mo ihulog eh. Tingnan mo yung nangyari sa mangga. Wala na, nalata na. Parang naiiyak na sabi ni Lucita habang nakatingin sa manggang nasa lupa. Eh hindi ko naman sinasadya't isa pang ingay mo, maktol ni Edward sa kanya. Sinamaan siya ng tingin ni Lucita. Napakawalang kwenta mo talagang unggoy ka. Napaawang ang labi ni Edward at hindi makapaniwalang tinignan si Lucita. Paano niya nasasabi ang lahat ng ito? Ikaw nang bully ngayon, nakangusong sabi niya kay Lucita. Eh bully ka rin naman, sagot naman ito sa kanya na ikinabuntong hininga lang nito.
Habang nasa mall si Edward, kasamang mommy niya, nakita niyang bracelet na may disenyong hinyang. Bagay na ikinahinto niya. Humiwalay siya sandali sa mommy niya at binili ang bracelet. Kinabukasan ay agad siyang pumunta sa bahay ni Lucita. Tinatarayan pa siya nito na nakasanayan na niya. Ano to? A gift? Mahal ba to o peke? Tanong ni Lucitang ikinisimangot ni Edward. Ginastos lang naman niya ang ipon niya pambili sana ng SV Turbo Levo. Ang dami mo pang reklamo, magpasalamat ka na lang kaya. Ngumuso si Lucita at ngumiti sa kanya. Salamat! Namumulang ngumiti si Edward habang nakatingin sa dalaga. He thought that everything would be perfect. Gabi na nang mag-away si Edward at ang mommy niya kaya ay umalis ito sa bahay nila para pumunta kina Lucita. Ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari. Nakita niya si Rodolfo na nasa kalsada, nakahandusay habang naliligo sa sariling dugo. Awang ang labi at takot ang lumukob sa kanya. Hinanap ng mata niya si Lucita at nakita niyang nasa unahan ito at walang malay. Nakita niyang isang binatilyo, nakaupo habang nakatingin kay Lucita. Napatras siya nang makitang lumingon ito sa kanya. Dahil sa takot, nagmamadali itong tumakbo, palayo sa lugar kung saan namatay si Rodolfo. Umiiyak at nagkulong sa kwarto si Edward. Hindi mawala sa isipan niya mukha ni Rodolfo at ang walang malay na si Lucita. Isang linggo siyang hindi lumabas ng bahay nila. Nalaman na lang niya sa balita na naaksidente at hindi matukoy kung sinong nakabangga dito. Ngunit si Edward, nakaplaster na sa isipan niya ang mukha ni Mr. Cheng na kahit ilang taon nang lumipas ay hindi pa rin niya nakalimutan. Hawak-hawak ang bracelet na binigay niya kay Lucita dati na nakuha niya sa drawer ni Mr. Cheng nung minsan pumunta sila ni Alondra sa bahay nito. Habang nakatingin sa board na nasa dingding, lahat ng ebidensyang nakuha niya ay nakakonekta sa mukha ni Jasper Yuan Cheng. Pinapangako ko, Mang Rodolfo, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo. Ani Private Investigator Edward Mercado. End of flashback. Anong sinasabi mo? Tumawa si Lucita habang kaharap sa Edward na seryoso namang nakatingin sa kanya. You're not safe with him, Luke. Nahinto si Edward sa sasabihin niya nang biglang may kumatok sa sasakyan niya. Nang lumingon sila'y nakita nila si Mr. Cheng na masamang nakatingin kay Edward. Nagmamadaling binuksan ni Lucita ang sasakyan at lumabas. Agad siyang hinila ni Mr. Cheng, papalapit sa kanya at niyapos niya ito ng yakap na animoy ipinagdadamot niya kay Edward na seryoso nakatingin sa kanila. Naroon si Isaac sa likuran ni Mr. Cheng at kunot noong nakatingin sa kaharap. Nang makita niya si Edward, bumalik sa alaala niya nung bata pa ito at nagpapakarga sa kanya. Ngayon, iba na nakikita niya. Nasa panig na sila ng lalaking pinaniniwalaan niya sumira sa pamilya nila. Galit na tinignan ni Edward si Mr. Cheng. Kahit pala dito nakasunod ka sa asawa ko. Ano ka ba niya? Aso? Kumuyom ang kamao ni Edward. Galit ang namutawi sa puso niya, lalo nang maalala ang nangyari. 10 years ago. Flashback. Malakas ang buhos ng ulan at napapabalitang kagad na napaglibing kay Rodolfo Camaro, ang na-hit and run kamakailan. Umiiyak ang kawawang si Edward habang nasa sofa at hindi na alam ni Thelma, ang mami niya, kung paano siya aaluin. Nagulat sila na magsidatingan ang mga tauhan ng Cheng at hinahanap siya at ang mommy niya. Nakita niya si Fernando, ang ama ni Yuan at Jason. Gulat at takot ang namutawi kay Thelma pagkatapos niyang malaman ang nangyari sa anak niya. Alam ng mga Cheng na nakita ni Edward ang lahat. Gamit ang kapangyarihan na meron sila ay binayaran at pinagbantaan nilang ina ni Edward. Sa takot ni Thelma, tinanggap niya ang malaking pera at umalis ng bansa kasama ang anak. Naglaho sila na parang bula at doon na nanirahan sa LA. Ngunit hindi lahat naging madali, lalo na sa witness. Nag-aral siya doon at sa tuwing umuwi ng Pinas para pumasok bilang isang private investigator. Nag-training siya at ginugol ang oras para lang makuha ang gusto niyang mangyari. Tutol ang ina ni Edward, lalo na nang malaman ang planong gawin ng anak. Masyadong malaki ang Cheng at hindi nila kakayanin, ngunit hindi na kaya ng konsensya ni Edward ang lahat. Inumpisahan niyang hanapin ang dalaga matapos niyang maging ganap na PI. Inabot siya ng 2 buwan, lalo na't wala na ito sa dati nilang tinitirhan.
Nang mahanap niya si Lucita, huli na dahil kasal na ito kay Jasper Yuan Cheng. Seeing the girl he likes for a long time, married to the man who destroyed her family, is the painful reality that he wished not to happen. Hindi niya alam ang dapat i-react, lalo nang makita niya kung paano kumilos si Mr. Cheng, na parang wala lang. Pumasok siya sa paaralan at nakikipaglapit kay Lucita. For the second time, nang makita niyang babae, halos gusto niyang maluhat yakapin ito. Ngunit nilukob ng sakit ang nararamdaman niya na mapagtantong hindi siya nito matandaan. Pasensya at araw-araw niyang tinitignan ang kalagayan ni Lucita. Nakatingin sa malayo habang may ibang lalaking nakakahawak at nakakahalik dito na hindi niya magawa noon pa man. Hindi nagbago ang pagtingin niya sa babae, ang babaeng nagustuhan at minahal niya. And now he's back. Kailangan lang niya ng isang matibay na ebidensya para madiin si Yuan Cheng sa salang pagpatay kay Rodolfo Camaro. Ngayon nakaharap niya si Mr. Cheng, bumalik ang galit sa loob niya. Ngunit pinili niyang tumalikod. Wala siyang sinabi't hindi niya pinatulan ng sinabi nito. Lumingon siya ulit kina Lucita at nagtamang paningin nila ni Isaac. The kid who used to fond of him 10 years ago na ngayon ay estranghero ng tingin sa kanya. That prick, what's with him? Lagi siyang nakabuntot sa asawa ko. He's not merely student. Based on his actions, he's beyond mysterious. Ate, napakamalapitin mo talaga sa gulo. Nakasimangot na sabi ni Isaac sa asawa ko. Tumango ako't sinamaan din siya ng tingin. She pouted at naglalambing na yumakap sa akin sa kaginulong buhok ng kapatid. I looked down at her at tinasan siya ng kilay. Pumasok ka na, Isaac. I need to talk to your ate. Bumuntong hininga ito't sinamaan ng tingin ng ate niya saka tumango sa akin. Pagsabihan mo siya, kuya. Ang tigas ng ulo eh. Ani nito. When my wife heard that, inambahan niya na sa paki ng kapatid. Luckily, Isaac ran away immediately. Nang kami na lang sa labas ay tumingala siya ulit. Tinaasan ko siya ng kilay at ngumuso naman siya. You have something to explain to me. Sabi ko't kinaladkad siya papasok sa sakyan ko. Una ko siyang pinagbuksan sa kabila saka ako pumasok sa kabila. Saktong pagkasara ko ng pinto ay hinila niya ang necktie ko at hinalikan ako sa labi. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero nang makagalaw na ako't pailalimin na sanang halik, tumigil siya. She showed me her wicked smile at tumalikod sa akin. Nakagat kong labi ko na mapagtanto ko kung anong binabalak niyang gawin. Bago pa siya makalabas sa kotse ko, hinila ko siya pabalik at dinampi ang labi ko sa labi niya. You know my plan, aren't you? I smirked. What do you think, wife? Nakagat niya ang labi niya at natawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita interrogate tungkol sa pet na yon. Bakit kasama mo siya? Nawalang ngiti sa labi niya at napaayos na upo. He's my childhood friend. 10 years ago kaibigan ko na siya ngunit bigla siyang nawala and tumigil siya tumarap sa akin na naghihintay ng idudugtong niya. Wala, never mind. I need to go dahil malilate na ako. Aniya, but I hold her hand. I want to know more. Ano pag sinabi niya? Nakikita ko sa mga mata niya na nag-aalangan siyang sabihin sa akin kung ano yon. Pero masama ang kutob ko at hindi ko mapigilan hanggat hindi ko malaman kung ano ito. He said I should run away from you, that I'm not safe with you. Victor, kamusta ang deal? Nanalo ako. Expect the money by the end of the month. Tumango siya. Sinuri ni Mr. Cheng ang mga papelas at iba pang mga proposal mula sa ibang mga kumpanya. Umupo siya sa upuan at sinimulang suriin ang bawat papel sa kanyang mesa. Kindly contact Samantha, Victor. I have something to discuss with her. Samantha Almonte, the company lawyer of YCB. Right away, sir. Nang makaalis ang assistant niya, ay siya namang pagpasok ni Kim sa office niya. May I remind you that I'm a businessman, Aldrich is a lawyer, while TJ is the mayor and not your freaking assistant. Detective, you moron. Inis na sabi ni Kim sa kaibigang hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Thank you, Kim. Tangina, Cheng. Inis na humiga si Kim sa sofa ni Mr. Cheng. Nang mailapag niya ang papeles na pinapahanap nito sa kanya. Agad na tinignan ni Mr. Cheng ang papeles na bigay ni Mr. Kim. Nang makita niyang nasa loob, kinuha ni Kim ang bola sa bulsa niya at hinahagis ito sa ere at sasaluhin. Paulit-ulit niya tong ginagawa.
because he knew that they fucked up. He enrolled as a student just to get close to my wife. Puno ng galit na pagkakasabi ni Mr. Chang at nanginginig sa galit habang nakatingin sa impormasyon ni Private Investigator Edward Mercado. After he graduated high school in LA, bumalik siya ng Pinas and took a degree of criminal justice. His Private Investigator Edward Mercado. A rookie ngunit may ilang kaso na napagtagumpayan bago siya pumunta dito. He is known working with the crime scene investigators in Visayas. Paunang sabi ni Kim after he did the background checking of Edward. He lived in Santa Mesa where your wife used to live bago sila lumipat dito 14 years ago. Naging kaibigan siya ni Lucita Camaro at naging malapit sa pamilya dito. Kabilang na doon si Dahlia, ang ina ni Lucita at Isaac at nang tumikim muna si Kim at ama nilang si Rodolfo Camaro. Nanlalaki ang mga mata ni Mr. Chang sa sinabi ni Kim. 10 years ago, after the incident of Rodolfo, naglaho bigla si Edward at ang ina nitong si Thelma. What do you mean? I think, Chang, liban sa'yo nakita rin ni Edward ang nangyari nung araw na yon. Reason why nakikipaglapit siya kay Lucita hindi dahil sa kaibigan niya to noon. It's because to get close to you. You mean? Yes, Chang. Aldrich told me that the reason behind it ay para makakuha siya ng ebidensya. Laban sa'yo sa pag-aakalang ikaw ang nakabangga sa ama ni Lucita. Natahimik si Mr. Chang at umupo ulit habang nakatingin sa larawan ni Edward na nasa lamesa. His major problem is his brother and now, mas lalong lumaki ang problema niya sa paglitaw ni Private Investigator Edward Mercado. I'm not surprised if one day may mga pulis na pupunta ng bahay at dadamputin ako. Ani ni Mr. Chang. Aldrich is collecting evidence now to protect you. He's your personal lawyer after all. Sagot ni Kim sa kanya. Tumingin siya kay Kim at napailing. That is if makakalusot siya kay Dad. He get rid all of those evidences, Kim. Why? Are you letting him to separate you from your wife? Ngumisi si Kim sa kaniya. Bigla nang dilim ang paningin ni Mr. Chang at kumuyong kamao sa ilalim ng mesa. Hell no! Anito na hindi nagbibiro. On the other hand, tahimik si Lucita na tinatahakang daan palabas ng school nila. Nakatingin siya sa cellphone niya at hindi niya napapansin ang lalaking nakaabang sa kanya sa labas. Pwede ka bang makausap? Napapitlag kagad si Lucita nang tumambad sa harapan niya si Jason na bigla nilang nagsalita. Ano kailangan mo? Tanong nito. It won't take long. But how are you related to Rodolfo? Diretsang tanong nito sa kanya. Kumunot ang noon ni Lucita. Bakit niya tinatanong? Last time I checked, natanong rin niya ng ama nila. Anak niya ako. Bakit? Kagaya ni Fernando ay ganun na rin ang panlalaki ng mga mata ni Jason habang nakatingin kay Lucita. Bagay na ikinatataka nito. You're not the right woman for my brother. Peniperahan mo lang siya. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Bago pa man ako makasagot ay umalis na siya sa harapan ko. Mukhang pera? Ako? Gusto ko siyang pigilan para mag-sorry sa akin, ngunit bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Sa sama ng loob ko, tinawagan ko si Alondra at inaya siyang lumabas muna kami. Naiinis ako sa nangyari na hindi ko man lang ipagtanggol ng sarili ko laban sa kanya. Bes, busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Labas tayo. Gusto ko mag-unwind, sabi ko. Narinig kong tili niya sa kabilang linya kaya nailayo kong cellphone sa tenga. Let's go! Sigaw niya. Natatawa na lang ako at hihintayin siya dito. Pagdating ni Alondra, napasunod ako sa kasuotan niya. Mula ulo hanggang paa. Napaawang ang labi ko sa gulat. Ang ganda mo, Bes! Compliment ko habang pinapasadahan ulit ng tingin ang kasuotan niyang black jeans at black tube tops. Of course, dahil hindi tayo sa mall, park or sa dagat mag-unwind ngayon. Magkaklabing tayo, doon tayo diretso ngayon. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano? Anong clubbing? Bakit naman hindi? Nasa tamang edad na naman tayo. But, no husband for today's gala. Let's go? Aniya't hinila ko papasok sa taxi at nagpahatid sa V nightclub. Pinakita lang namin ng ID namin kaya pinapasok kami ng guard sa labas. Asiwa ako sa ilaw na asul na nagiging pula at dilaw at paulit-ulit na palitan. Sa ingin ng tugtog,
Mula dito'y halos nagsisigawan na kami ni Alondra sa loob para lang magkarinigan. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang mga manyak na tingin ng ibang mga lalaking nandito sa loob. Agaw pansin ang katawan ni Alondra, kaya mukha akong bodyguard niya na nakabantay sa kanya. "Let's get laid tonight!" Bulong niya at nag-order ng drinks sa bartender. Ang rinig kong sabi niya ay French 75. First time kong narinig ang drinks na yon. Pero hinayaan ko na dahil minsan lang naman. Nang makita kong inaabot ng bartender sa amin ang drinks ay natakam ako bigla. Mukha naman pala siyang juice na may lemon. Nang tikman ko'y hindi naman ganun ang kapangit ang lasa. May lumapit sa akin lalaki at niyaya akong sumayaw. Ngunit lumayo ako ng konti at mas lumapit-malapit sa bartender. Narinig ko pang mahinang pagtawa nito sa gilid. "What a good girl," ani niya habang nakatingin sa akin. Naubos namin ni Alondra ang isa at nag-order ulit ng pangalawa. Nakita ko kung paano madaling naubos ni Alondra ang laman ng baso at umorder siya ulit ng isa pa at naubos kaagad ito. Kumuha siya ulit ng isa pa kaya nabahala na ako. "Oops, stay there, Bess. I wanna get laid tonight. Huwag mo kong pipigilan. By the way, let's dance?" Ayaw niya't umiling ako. "Ayaw mo?" Tumango ako sa kanya. "Okay, I wanna dance." Aniya tagad na pumunta sa mga nagkukumpulang tao at nakisayaw. Tatayo na sana ako para sundan siya na magsalita, ang bartender. "Just let her. It looks like may pinagdadaanan ng kaibigan mo." Natigilan ako sa sinabi niya at napatingin kay Alondra. "May pinagdadaanan? Wala naman siyang sinasabi sa akin." "Here." Binigyan niya ulit ako ng French 75. Nang mapansing ubos na pala ang laman ng baso ko. "Are you new here?" Tumango ako sa sinabi niya. "Halata naman sa ikinikilos mo. You're not comfortable with the guys. It's safe in here, lalo na't kanina pa maraming nakatingin sa'yo." Nagulat ako sa sinabit na patingin sa paligid. Napansin ko na maraming ang nakatingin sa direksyon ko. "It's natural though, kasi ang ganda mo. You're like an angel, walking in the pit of Tartarus." Gumiti siya na ikinapula ko. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, tinuon na lang ang paningin kay Alondra. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng hilo. This drink is nice, pero mukhang mali ata ako para pagkamalan siyang juice. 2 baso pa lang nahihilo na ako. Inihilig kong ulo ko sa lapag katabi ng French 75 habang nakaupo sa gilid malapit sa bartender. Ipinikit kong mga mata ko dahil sa hilo. May narinig ako nagsasalita sa gilid pero hindi ko na naiintindihan. It must be the bartender and the other customer. Bahala sila dyan. Nahihilo na talaga ako. "Miss," hindi sumagot si Lucita sa kung sino man tumatawag sa kanya. "Can I take you home?" Kumunot ang noon niya. Sino ba to? Nahihilo na nga ako. Nangungulit pa siya. Aniya sa isipan niya. "You can't. Selosong asawa ko." Sabi nito't maring nakapikit na maramdaman ang matinding pagkahilo sa konting galaw lang na parabang iniikot-ikot siya ng ipo-ipo. "May asawa ka?" "Oo, go away." Sabi nito na hindi pa rin tinitignan ng katabi. Naramdaman niyang kamay na kausap niya sa hita niya. Inis niyang kinuha ang kamay nito at winakli. "Don't touch me. My husband will kill you." Sabi niya, pananakot sa katabi. Naramdaman niya ang hininga ng kumakausap sa kanya sa bandang leeg niya. Inis niyang inilayo ang ulo niya at pinilit harapin itong katabi niya. Tumambad sa kanyang mukha ni Mr. Cheng. "Am I drunk?" Tanong ni Lucita. "Bakit nakikita ko siya dito? He's at work right now. He can't be here." "Yes, you are," ani ni Mr. Cheng na pinipigilang mangiti habang nakatingin sa asawa niyang lasing na sa French 75. "Bakit nasa iyo mukha ng asawa ko?" Medyo naiinis na sabi ni Lucita at hinawakan siya sa mukha at pilit tinatanggal ang mukhang nasa harapan niya. Ngunit hindi niya matanggal, bagay na kinaiinisan niya. "You're fooling me. You're Mr. Cheng." Humalakhak si Mr. Cheng sa sinabi ng asawa niya. Dahilan kung bakit sinangmangutan siya nito. Sinubukan nitong tumayit lumapit sa kanya. Agad na nilagay ni Mr. Cheng ang kamay niya sa bewang ni Lucita at inalalayan nito na gustong maupo sa kandungan niya. Tumingin ang asawa niya sa mga mata niya. Sumimangot ito at nagsumbong. "Hilo ko, Mr. Cheng. Bakit ka nahihilo?" Nakangiting tanong ni Mr. Cheng sa asawa niya. "Uminom kasi ako niyan. Tinurin tong French 75 na may laman pa. Akala ko kasi juice, hindi pala."
I was scammed by it. Nakasimangot na aniya. Nakagat ni Mr. Cheng ang pang-ibabang labi habang nakatingin sa asawa niyang lasing na lasing na. Shit, I can't get enough of her. Nag-uumapaw ang nararamdaman ko sa kanya na kahit nahawa ko na siya. Nahalikan ko na siya, hindi pa rin ako kontento. I'm so greedy when it comes to her. Ani ni Mr. Cheng na hindi makapagsalita habang nakatingin kay Lucita na ngayon ay mabibigat ang tingin sa kanya. Nilapit itong labi nito kay Mr. Cheng at hinalikan ito. Hinawakan ni Mr. Cheng ang batok niya at mas diniin ang paghahalikan nila. Lumapit si Lucita sa tenga niya. Kailan mo ko ulit bibigyan ng punishment, love? Dahil sa alak ay nasabi ito ni Lucita at humagighik nang hindi niya alam ang epekto nito sa kanyang asawa. Ano ang gagawin ni Mr. Cheng ngayon tila may posibilidad na lumabas ang lihim niya kay Lucita tungkol sa pagkamatay ng ama nito? Magagawa kaya ni Edward ang plano niyang mapanagot si Mr. Cheng? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.